Good evening. Good evening po. Peace be with you, the name of our Lord Jesus Christ. Good evening. Our topic for tonight is Church of God and Church of Christ. Yun po. It is our topic for tonight. The Church of God or Church of Christ, doctrine and to do is no mistake. It's to Church of God. For have a mistake, not to God. O is a topic for tonight. O yun po. Marami po kasing mga bulaang propeta. Kaya ganun. Many false prophet. Kaya I used to God to preach, to teaching the whole words, the gospel. I use God. For the word of God, I use me for the teaching in the whole words. I am a true prophet of God. Good evening po. Our topic for tonight, the Church of God and Church of Christ is own God. So topic for tonight. For have a mistake, the church is not own God. It's a Satan church. It's a topic for tonight. Good evening po. Yan po yung ating topic. Yan po yung ating paksa. Marami po kasing mga bulaang propeta. Kaya pinagganito po ako ng Diyos. Para matuto po kayo. O kung sino yung matuto, siya naman po yung magturo sa iba. O ganun po. Ganun po yung yung pagsusugo ng Diyos. Pag natuto na yung iba, o ikaw naman yung magtuturo. Ganun po, sa susunod po, yun ang tuturo ko sa inyo. Kung paano ang pagsusugo ng Diyos. Pag natuto na yung iba, o halimbawa, natuto ka na, gagamitin ka ng Diyos, o ikaw na yung magtuturo sa iba. Truly, I prophet of God. I used to God for the preach in the whole words. Ayun po. Tunay po akong sugo ng Diyos para turuan po yung buong mundo. Kasi marami pong bulaang propeta. Pagka kasi may mali sa church, hindi po sa Diyos yun, kay Satanas po yun. Ang tunay na church ng Diyos, pagka kasi may mali sa church, hindi po sa Diyos yun, kay Satanas po yun. Ang tunay na church ng Diyos, ang maling turo, walang maling gawa. Ayun po, kasi karamihan po kasi nasa kadiliman pa yung church nila eh. Pagka kasi yung nagdagdag sa utos, sumuway sa utos, o hindi po sa Diyos yun. Hindi po sa Diyos na church yun. Kasi nga sa Diyos, yung sumuway ka ng tuldok lang, o sinuway mo yung utos, o ano ka din, tatawagin kang kalit-liitan sa kaharian ng langit, pag sinuway mo yung isang tuldok. O pagka marami ka ng sinuway, hindi na po yun sa Diyos, makakaaway na po niya yun. Kaya Satanas na po yun, yung spirito ng hangin, ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway. O yun po, kaya Satanas po yung ganun church, hindi po sa tunay na Diyos yun. Ganun, pagka sumuway yung leader nyo, hindi po yun. Kasi yung salita ng Diyos, gagamitin to ng mga kaaway ng Satanas, ay ng Diyos, si Satanas, o ganun. Gagamitin to ng kaaway ng Diyos, yung mga niya, salita niya, yung pangalan niya. Marami pa kasing church, nasa sa kadiliman pa. Ayun po sabi ng banal na kasulatan. Ito pong sabi ng banal na kasulatan sa Gawa 26:18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana ng kasamaan ng mga pinapagimbanal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan pag nampalataya sa Panginoong Yesus o nagbalik loob.
Pero meron pang mga church na hindi pa sa Diyos. Kay Satanas pa yun po yun. Yung mga, merong mga maling aral, mga pagsuway, kay Satanas po yun. O basahin ko sa inyong muli. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. O meron pang nasa kapangyarihan ni Satanas eh. Yung mga nagdagdag bawas sa utos, yun po yung Satanas pa, hindi pa po yan sa Diyos. Yung mga bumago ng aral, o hindi po sa Diyos yun. Kasi yung instruction ng Diyos, sabi niya, sumunod tayo sa kanyang utos. Yun po yung sa Diyos, yung sumusunod sa utos. O, sabi ng Diyos dito, susundin mo yung kanyang utos at mga palatuntunan. O pagka iniba yung utos, saka yung palatuntunan, hindi po sa Diyos yun, kay Satanas po yun. Ganun po. O gaya ng merong estatwa sa templo, hindi po yun sa Diyos. Mamaya babasahin ko sa inyo. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Isasagawa natin yung kanyang utos, saka yung kanyang mga katulan, sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung tunay na nasa Diyos, sabi nito ng Panginoon, no? Isasagawa natin yung kanyang utos, yung katulan. Pero pagka yung maling utos, saka yung maling gawa, o hindi po sa Diyos yun, kay Satanas pa po yun. Ang sa Diyos kasi, walang mali. Kasi asawa ka niya sa asawa ka niya sa katwiran. Ayun po yung tunay na na iglesia, na church, yung walang mali. Kasi yung iglesia po, asawa ng Diyos po yun, magiging asawa niya. Pati yung mga tao. Ito po sabi ng Diyos, isasagawa natin yung kanyang mga utos at saka yung kanyang mga katulan. Ito po sa Deuteronomio 5:1. At tinawag ni Moises ang buong bayan at sinabi sa kanila, dinggin mo Israel ang mga palatuntunan at mga katulan na aking sinita sa iyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa. Ayun, ingatan at isagawa yung utos at palatuntunan at saka yung o yun, isasagawa yung kanyang utos at yung kanyang palatuntunan. Pagka may maling turo at saka gawa, o hindi po sa Diyos yun, nasa kapangyarihan pa yun ni Satanas, yung mga ganung bagay po, nasa kapangyarihan ni Satanas yun. Sabi nga ng Diyos, ang magdagdag at magbawas sa utos, o tatanggalin niya, hindi po kanya yon. Yung mga kaaway po ng Diyos yun, yung mga nagdadagdag sa utos, yung mga mali. Wala pa po yun sa diwa wala po yun sa tamang diwa. Kasi tayo pong nasa buong mundo, tayo pong lahat kasi, titipunin tayo ng Diyos sa isang espiritu, sa isang diwa, sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Pagka may mali yung church nyo, hindi po yun sa Diyos. Hindi po alipin ng Diyos yun, alipin po yun ng diablo. Sabi nga, sila'y pinatotohanan kung may malasakit sa Diyos, o ganoon, tapos hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, sila hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Yung pagka yung hindi sa instruction ng Diyos, hindi po sa Panginoong Diyos yun. Yung mga maling aral, o mga pagsuway, hindi po. Kasi tayo, eto na yung tunay na church, kung matutulungan niyo ako, ganun. Kasi tayo, titipunin tayo ng Diyos sa isang diwa sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Sa buong mundo po yun. Ganun po, kasi hindi tayo pwedeng matipon ng Diyos sa sa isang church lang, house of prayer. Kaya titipunin tayo ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo, sa pagsunod sa isang diwa. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo rito. Sa 1:11:50, ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat ng isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi sa buong bansa ay mapahamak. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong iyon. Ay natulan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya
sa isa, ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. O, titipunin tayo ng Diyos sa isa Sabi rito, o titipunin tayo ng Diyos sa isang diwa sa pagsunod sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus o ng Diyos, ganun. Doon tayo titipunin ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Eto, tinitipon na tayo ng Diyos dito. O di ba nagkakaisa na tayo sa pananampalataya na itinuro ko sa inyo na ang Panginoong Hesus Diyos, di ba? O siya yung may-ari ng langit at lupa. O pumayag na kayo, di ba? O nagkakaisa na tayo ng kaalaman ngayon, ng diwa. O siya ay Diyos, siya nakakaalam ng secret. O siya nakakaalam ng sikreto ng mundo. O di nagkakaisa na tayo na siya ay Diyos. O doon tayo titipunin ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. O nagkakaisa tayo sa pagsunod sa kanyang mga utos, ganun. O wala lang tayong house of prayer pa, dito muna tayo. Pag meron na tayo house of prayer, maganda-ganda na lalo. O ganun po, doon tayo titipunin ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ito, yan yung sabi ng banal na kasulatan. O basahin ko sa inyong muli. Dito na lang sa 1:11:51. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon. Ay natulan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. O magtitipunin tayo niya sa sa pagkakaisa sa isang diwa, sa isang aral ng Panginoong Hesus. Ganun. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, ang meron ng aking utos, tumutupad nito, siyang umiibig sa akin. Ibigin siya ng aking ama, kami papasa kanya sa gagawin naming tahanan. O kung may utos tayo ng Diyos, o tayo yung kanyang tahanan, tapos papaalala sa atin ng Holy Spirit yung kanyang mga utos. Ayun. Kaya tinitipon tayo ng Diyos sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa pagkakaisa sa aral. Ganun, pag meron tayong utos, ipapaalala na ng Diyos sa iyo yung mga utos niya. Ayun, doon tayo nagkakaisa sa buong mundo sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ng Diyos. Pero pag kami maling aral, hindi po yun sa Diyos. Kasi nga yung salita ng Diyos, gagamitin to ng mga kaaway, pati yung kanyang pangalan. Ito, papaalalahanan tayo ng Holy Spirit kung meron tayong utos niya. O nagkakaisa tayo ng pag-iisip, di ba? O nagkakaisa na tayo ng pag-iisip, di ba? O na ang Panginoon Hesus talaga, tunay na Diyos, o siya may-ari ng langit at lupa, o tapos, siya nakakaalam ng sikreto ng tao, ng buong mundo, o di ba, nagkakaisa na tayo. Doon niya titipunin sa ebanghelyo, sa aral ng pagkakaisa. Tapos, hindi na tayo nangangalo niya, hindi na tayo, di ba? Ganun po din. Doon tayo titipunin sa aral niya, sa ebanghelyo. Pero pagka may maling aral, hindi po yun sa Diyos. Mamaya, babasahin ko po sa inyo. Ito, yung aral niya, pag nasa atin, susuguin niya yung Holy Spirit para paalalahanan tayo. Oy, masama yan. Ganun, di ba? Ganun. Ito sa 1:14-26. Datapwat ang mga aliw sa mga katidbagay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. O yung lahat ng sinabi ng Holy Spirit, ipapaalala niya yun sa atin. Yun yung nasa Diyos, nasa Panginoong Hesus, yung sumusunod. Kung meron tayong utos, papaalalahanan tayo ng Holy Spirit. O yun, doon tayo magkakaisa ng pag-iisip sa Panginoong Hesus ng Espiritu. Yung Espiritu po kasi, yun po yung aral, yung aral ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, ang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. O pagka may maling aral, hindi po yun sa Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, gagamitin po to ng mga kaaway niya. Pagka merong pagsuway, maling turo, sa kapagsuway, hindi po sa Diyos yun. Nasa kapangyarihan pa kayo ni Satanas. Ganun po. Gaya ng sabi ng isang pastor dyan, o siya yung ako may-ari ng kaluluwa nyo.
ako may-ari ng mundo, o bulaan po yun. Bulaan yun. Tapos yung isa namang pastor dyan, di ba? O isa-isang libo lang, 1,000,000, o meron na akong 20,000,000, o hindi po rin sugo ng Diyos yun. Tapos meron pang mga leader dyan, siya yung sugo sa huling araw, o mali rin po yun. Tapos marami rin silang pagsuway. O hindi po sa Diyos yun, mga nasa kapangyarihan pa yun ni Satanas. Gumagamit lang yan ng aral ng Diyos sa ng kanyang mga pangalan, yung mga ganyang ano. Pero bang wala sugo ang Diyos, nahingan ka ng isa-isang libo sa isa-isang milyon. Wala po nun, walang sugo ang Diyos na ganun. Ang sugo ng Diyos, pasya lang ng puso. Yun yung bigay mo, donation only. Pero pagka yung kung ano dinagdag, yung mga may maling aral, turo, hindi po sa Diyos yun. Akala nyo lang sa Diyos, pero kay Satanas po yun. Kaya yung tunay na sa Diyos po, nasa kanyang instruction yung aral. Yun po yung tunay na church. Nasa instruction ng Diyos po, yung turo ng Diyos. Kasi merong mga bulang propeta na magsisilabas, sabi ng Panginoong Yesus. Gagamitin yung kanyang pangalan, saka yung mga aral. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, di ba, pinagpaunan niya na, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. O, laban sa Diyos yun, pagka yung may pagsuway na utos. Sila po yung 666, yung hayop sa Apokalipsis. Sa susunod po, tuturo ko sa inyo yung sa Apokalipsis, yung hayop na 666. Yun po, susunod. Yun po yung topic natin tomorrow. O, live po tayo bukas. Ang topic natin, yung 666 po, para malaman niyo po kung sino po yun. O, yun po yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Sila po yung 666. Yun po. May aral po kasi doon, matuturo ko po sa inyo. Bukas, live po tayo rito bukas, saka sa linggo. Turo ko po sa inyo. Kasi yung pangalan ng Diyos, gagamitin to ng mga kaaway niya, pati yung kanyang utos, yung aral niya gagamitin. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Mateo 24:24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, o di ba, may magsisilitaw daw ng bulaang Kristo, sabi ng Panginoong Yesus O gaya dun sa Bisaya, di ba, siya raw yung Kristo, siya raw yung Jesus. Bulaan po yun. O ngayon nakakulong na siya, di ba? O di ba? O ganun po, bulaan po yun. O basahin ko po sa inyong muli. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati mga hirang, pati mga hirang, ililigaw niya mga bulaang propetang yan Pero ngayon, hindi na kayo maliligaw, kasi alam nyo na, tinuro ko sa inyo, di ba, Panginoong Hesus Diyos, nagkakaisa na tayo, doon tayo titipunin ng Diyos, sa isang espiritu ng kaalaman, sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Hindi na tayo ganong naglalasing, di ba? Hindi na tayo hindi tayo nangangalo niya. Doon tayo titipunin ng Diyos sa aral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Sa isang espiritu, sa diwa, sa pagkakaisa, sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Yun. Kasi ito, may ginagamit ng mga kaaway niyang, yung kaaway ng Diyos yung kanyang salita, di ba? Ang dami nilang dinagdag sa utos. Lagak, tanging handugan, kung ano-ano pa. Di ba? Maraming mga ganyan Tapos bayad sa kuryente, bayad sa lokal. Ang daming, maraming bulaan pinagkakitaan kayo. Maraming bulaan po, kaya delikado po yan. Yung offering nyo, sabi ng mga bulaan dyan, yung offering, di ba? Itaas nyo yung mga offer nyo, sabay lundag, ganon, di ba? Maraming mga bulaan. Ganon, ginagamit kasi ito ng kaaway ng Diyos yung Biblia. Kaaway po ng Diyos yun, yung merong church na tatlong mali, kaaway ng Diyos yun, di sa Diyos yun. Ang sa Diyos po, yung walang mali, yung church ng Diyos, wala pong mali. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan po. Sa 139:20, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway
ang iyong pangalan sa walang kabuluhan o ginagamit ng bulaan ng bulang propeta yung pangalan ng Diyos sabihin nila Iglesia kami ni Kristo tapos tao sa kanila, di ba? O gano'n ginagamit yan. Tao lang yon, likas na tao, di ba? O kaaway ng Diyos yun, yung mga gano'n. Yung sinasabi nila Panginoong Hesus tao sa likas na kalagayan, hindi po sa Diyos yung gano'n. Mali pong aral yun, yun po yung mga kaaway ng Diyos na gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesus. Tao, di ba? Sabi nila, tao, o ginagamit na, Church of God, Church of Christ, yung pala tao sa kanila, o ginagamit ng mga kaaway ng Diyos yung yung aral niya, yung turo niya. Kaaway po ng Diyos yun pagka mayroong mga maling turo, may mga maling aral, o hindi po sa Diyos yun, ganun po. Kaya sabi rito, basahin ko sa inyong muli rito, sa 139:20, sapagkat sila ay nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan. O yun, nagsasalita ng kasamaan, tao, di ba sabihin nila, yung Jesus nila tao, yun ganun, mga bulaan po yung gano'n. Tapos ang dami nilang pag dinagdag na utos, pagsuway. Yung mga ganyan, salot po nando doon, yung mga nagdadagdag sa utos, nagdadagdag, nag-aalis sa utos, hindi po sa Diyos yun. Ang nando doon po, salot. O karamihan doon, may salot po. Kaya marami pong sakit nung tinatanggap yung kanilang miyembro. Ito sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 22:18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung sino may magdagdag sa mga ito, ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. O yun, yung nagdagdag sa aral, sa utos. Salot po nando doon. Yung nagdagdag sa aral ng Diyos, mga salot po. Sa Diyos kasi walang maling aral. Kasi yung church, asawa ng Diyos yun. Kaya walang maling aral. Yung mga ganyan, nagdagdag sa utos, yung may mga pagsuway, mga kaaway po ng Diyos yun. Kaaway niya yun. Kaaway niya yun, yung mayroong mga maling aral at saka nagdagdag sa utos. Kaaway niya, ito sabi ng banal na kasulatan. Kaaway ng Diyos po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, sa Jeremias 2:29, bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. O yung may mga pagsalangsang. Yung pagsalangsang po, pagsuway sa utos, mga kaaway po ng Diyos yun. Yung maglalagak ka, pera, tapos yun yung pasalamat mo sa isang taon, yun hindi po yun. Yung linggo-linggo, wala kasi nun sa Bible, yung sa command ng God. Makaaway ng Diyos po yun, yung nagdadagdag sa utos, yung magbibigay ka ng yung nagdagdag sa utos, mga kaaway po ng Diyos yun. Ito, basahin ko sa inyong muli. Bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat ay nagsisalangsang laban sa akin. Laban sa Diyos yun, yung may mga pagsuway sa utos. Kaaway po ng Diyos yun, yung mga ganon. Yung mga sumusuway sa utos, may paglabag, hindi po sa Diyos yun, kay Satanas po yun. Ang tunay na church kasi ng Diyos, yung wala pong mali, walang maling aral. Walang pagsuway, ganun po. Yun po yun sa Diyos. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, Kasi sabi rito, ito po, basahin ko sa inyo. Kasi yung kasalanan, yung pagsalangsang sa utos, pagsalangsang, yun po yung kasalanan. Sa diablo po yun, yung mga sumusuway sa utos, mga nagdadagdag sa aral. Sa diablo po yung church na yun, kala nyo lang sa Diyos. Pero hindi po sa Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa may unang 1:3-8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Tanyo nga yung gumagawa ng kasalanan. Yung mga may kasalanan pa dyan, sa diablo po yun. Yung mga sumasalangsang na church sa utos ng Diyos, sa diablo po yun. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Sa diablo po yun, yung mga merong pagsuway na utos.
Basta isa, dalawa, tatlo, sa diablo po yun. Yung mga ganong may maling aral at pagsuway, hindi po yun sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos po, yung nasa kanyang kalooban. Kasi yan ang requirements para makapunta ka sa langit. Yung masunod mo yung kalooban niya, yun po yung nasa Diyos, yung nasa kanyang kalooban. Pag wala po sa kalooban ng Diyos, hindi po yung sa Diyos, hindi po yung asawa ng Diyos. Yung mga kaaway po ng Diyos yan, yung mga sumasalangsang sa utos. Ang sabi dyan, espiritu ng kapangyarihan ng hangin. Ito, sa diablo po yan, di ba? Yung sabi ron sa, di ba, unang 1, 3:8. Si Satanas po ang gumagawa ron. Yung sa church nyo, merong tatlong pagsuway. Kaaway po ng Diyos yun. Mga sa diablo po yun. Hindi po yung tunay na church ng Diyos. Ito, mga kaaway po ng Diyos. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Sa Efeso 1:2. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. O, mga anak ng pagsuway po yan yung anak sa diablo po yan, yung mga may pagsuway na church, hindi po yan sa Diyos. Basta may pagsuway na sa utos ng Diyos, yung mga maling aral, sa diablo po yun, hindi po yun sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos, yung nasa kalooban lang niya, walang mali. Ganun po. Mga po yun, mga kaaway ng Diyos. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, Yung mga may pagsuway, hindi po sa Diyos yun. Ito pa rin sabi ng banal na kasulatan, dito po sa sa may... Kasi ito, pagka yung church nyo na wala sa instruction ng Diyos, sa diablo po yun. Ayon po sa banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa 2 Korinto 11:13 hanggang 15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mangdarayang manggagawa, na nagpapakunwari mga apostol ni Kristo, at hindi katataka sa pagsisatanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na nga ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. O yun, sabi rito, ang kanilang mga wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. O yun, sa kanilang mga gawa, masasang-ayon lang sa kanila. Kasi nga, wala sila sa palatuntunan ng Diyos, wala sila sa instruction. Kaya sabi ng Diyos, ang kanilang gawa, masasang-ayon lamang sa kanilang mga gawa, di ba? Ang kanilang wakas ay masasang-ayon lamang sa kanilang mga gawa. O sabi ng Diyos, di ba? Susundin natin yung kanyang mga katulan at utos. Nung una pa, bawal na yung rebulto. Naglagay kayo ng rebulto. Bawal sa Diyos po yun, yung merong estatwa. Bawal po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung mga merong rebulto, hindi po sa Diyos yun. Bawal po yun. Ito. Basta may sumasalangsang sa Diyos, hindi po yun sa Diyos, mga kaaway po ng Diyos yun. Yung mga sumasalangsang sa utos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Iniligay nila yung kanilang kasuklam-suklam sa bahay na tinatawag sa aking pangalan. Sabi rito ng banal na kasulatan. Itong sabi ng Panginoong Diyos. Dito po sa Jeremias 7:30. Sapagkat nagsigawa ang mga anak ni Huda ng masama sa aking paningin. Sabi ng Panginoon, kanilang inilagay ang kanilang mga kasuklam-suklam sa bahay na tinatawag sa aking pangalan upang lapastanganin. Nilagay nila yung mga rebulto sa bahay ng Panginoong Diyos. Yung mga may rebulto, hindi rin po sa Diyos yun. Kasi nga, hindi ng palatuntunan at kaatulan ng Diyos. Ang sa Diyos, yung nasa kanyang palatuntunan at kaatulan.
Pagka may rebulto, hindi po rin sa Diyos yun. Ayon po sa banal na kasulatan. Nilagay nila yung kanilang mga kasuklam-suklam sa bahay ng Diyos. Sabi dito, basahin ko sa inyong muli rito. Dito po sa Jeremias 7:30. Sapagkat nagsigawa ang mga anak ni Huda ng masama sa aking paningin, sabi ng Panginoon. Kanilang inilagay ang kanilang mga kasuklam-suklam sa bahay na tinatawag sa aking pangalan upang lapastanganin. O yung mga kasuklam-suklam po, yun po yung mga ribulto. Mga ribulto po yun. O di ba maraming ribulto diyan sa mga yung mga nagpapanggap na sa Diyos din. O tapos marami rin silang maling aral diyan eh. Maraming dinagdag na utos. Padasal sa patay, o di ba? Bayad 'yun. O yung bayad sa kasal. O lalaki ng bayad sa kasal. Ang bayad sa kasal, wala pong bayad yung pakasal ka ng saserdote. Wala pong bayad yun. Ayon po sa banal na kasulatan. Yan mga kaaway po ng Diyos yan. Yung mga ganyan kasi nga, sabi ng Diyos dito, susundin natin yung kanyang kautusan at palatuntunan, di ba? O basahin ko sa inyo ritong muli. Para maintindihan nyo. Susundin natin yung kanyang katulan at utos palatuntunan. Palatuntunan ba yun ng Diyos? Nung araw pa, pinagbabawal na kay Moises yun, di ba? Yung meribulto, bawal. O, hindi po palatuntunan ng Diyos yun. Yung mga merong estatwa dyan, kung ano-ano. At sabi ng Diyos, basahin ko sa inyo dito muli. Dito sa Deuteronomio 5:1. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo Israel, ang mga palatuntunan at mga katulan na aking sinilita sa iyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa. O, kita nyo nga. O, di ba? O, palatuntunan ba ng Diyos yung meribulto? O, di ba? Hindi, wala. O, hindi po sa Diyos yan. Yung mga merong ribulto. Nandiyan dyan po yung mga salot. Ang kapangyarihan ng hangin pong ang gumagawa dyan. Yung kasuklam-suklam, yun po yung mga ribulto, nilagay nila doon sa bahay ng Diyos. Yun po, yung mga ribulto po yun. Ito sabi ng Diyos din po rito. Yung kasuklam-suklam, yun po yung mga ribulto. Ito po sabi ng Diyos, Kaya magbalik loob tayo sa Diyos, tanggalin po natin yung mga ribulto. Pwede naman tayong maging lahat sa Diyos Huwag lang nating susuwayin yung kanyang utos Itapon nyo yung ribulto, sunugin, wala nang pakinabang yun, hindi magliligtas sa inyo yun Hindi na makapagliligtas yun, di ba? Yung mga ribulto, sabing ganun, ang banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo. Ito yung mga kasuklam-suklam, yung mga may ribulto po yun. Ito po sa Ezekiel 14:6. Kaya sabihin mo sa sambayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Magbalik loob kayo at kayo magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyosan. O mga Diyos-Diyosan yan mga ribulto. Hindi naman kasi yung Panginoong Yesus yun. Hindi rin si Maria yun. O patuloy ko po. At iwalay ninyo yung muka sa lahat ninyong mga kasuklam-suklam. O mga kasuklam-suklam po yun yung mga ribulto. Hindi po pala tuntunan ng Diyos yun, yung mga may ribulto ka. Sabi nga ng banal na kasulatan walang magagawang mabuti, walang magagawang kasamaan. Huwag nyo nga silang katakutan. Hindi po sa Diyos yun, yung mga ganong may ribulto, hindi po. Sabi ng banal na kasulatan. Wala pong kabuluhan yung mga ribulto niya yan. Kasi yung tunay na church po ng Diyos, wala pong mali yun. Yung mga ganyang may pagsuway sa utos ng Diyos, hindi po sa Diyos yan. Sa diablo po yan. Sabi ng banal na kasulatan, kasi pag may pagsuway sa utos, hindi po talaga sa Diyos yun, mga kaaway ng Diyos yun. Ito pa sabi ng banal na kasulatan sa mga ganyan kasi karamihan kasi yung nangaral dahil sa pera din para yumaman sila O basahin ko muna rito sa inyo. Nangaral kasi sila dahil sa pera, sabi rito. Ito po sa sa Mikas. Marami kasing mga
Mga bulaang propeta nangaral lang dahil sa pera eh. Ito po sa Mikas. Kaya, pagka mali yung gawa sa templo, no, sa church, hindi po yung sugo ng Diyos at saka hindi po sa Diyos yun. Kasi mali eh. Ang sa Diyos kasi yung wala pong mali. Ito po, nangaral lang din sila. Nangaral lang din sila kasi dahil sa pera eh, para yumaman, ganun. O, di ba? O, di ba si Kibuloy nga, nagpapanggap na sa Diyos, o, para yumaman, o. Ito, sabi ng banal na kasulatan po, dito sa Mikas 3:11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suwol. At ang mga saserdote niya ay nagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya ay nanguhula dahil sa salapi. O yun o, dahil sa salapi. Gayimay sila ay sasandal sa Panginoon. At magsasabi, hindi ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa atin. O, di ba? Sabi nila, o, andito kaligtasan, no? At nandito tunay na, sabihin na nga, dito na kayo sumama. O, pero nangangaral lang sila dahil sa pera. Pagka may maling turo, hindi po sa Diyos yun. Ayon sa banal na kasulatan. Mga walang takot sa Diyos yun eh. Yung mga maling turo, may mga pagsuway. O, wala po rin yung tunay na diwa ng, wala po din yung tunay na espiritu ng Diyos. Yung may mga pagsuway ng utos. Kasi maraming bulang propeta ay nangaral lang dahil sa pera, tapos hindi naman sugo, o yun. Kaya mali yung kanilang gawa, wala sa instruction ng God. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, wala sa instruction. Mga walang takot sa Diyos yan eh. Kaya sabi rito sa Roma ay ganito. Sila'y pinatutuhanan ko, na may pagmalasakit sa Diyos. Ito po sabi sa Roma. Dito po sa Roma 10:2. Dito po sa Roma 10. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos. Datapot hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. O hindi sakop sa katwiran ng Diyos eh. Yung ganyan mga hindi nagpapasakop sa aral ng Diyos sa katwiran, hindi po yung tunay na sugo, hindi rin po yung tunay na church ng Diyos. Kasi nangaral lang sila dahil sa salapi, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Makaaway po ng Diyos yun, nasa kapangyarihan po kayo ni Satanas, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, kasi wala silang, yung mga may pagsuway sa utos ng Diyos na leader, hindi po sa Diyos yun. Wala silang takot sa Diyos. Wala yung tunay na diwa ng Diyos dun. Wala yung tunay na espiritu ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo rito sa sa mga awit. Dito sa mga awit, 36:1. Ang pagsalangsang ng masama ay nagsasabi sa loob ng aking puso, walang takot sa Diyos. Sa harap ng kanyang mga mata. O, ang mga walang takot sa Diyos yan eh, yung mga ganyan. Pinananahanan po yan ng dyablo, yung mga maling aral, o maling mga may pagsuway, walang takot po sa Diyos yun. Kasi yung sa Diyos, kasi yung tunay na Church of God in Christ Jesus, wala pong maling aral. Kasi nandun yung diwa ng pagkatakot eh, at saka yung karunungan, nandun po. Ito, basahin ko sa inyong muli. Pag sumuway yung tao o kaya yung propeta nyo, mga maling aral dyan, hindi po sa Diyos yun. Kasi may maling aral, may pagsuway, mali. Sa dyablo po yun, di ba? Sabi nga sa unang 1:3-8, ang nagkakasala ay sa dyablo, di ba po? Espiritu ng kapangyarihan ng hangin, ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway. O yun po, sa dyablo po yung may mga maling church. Yung sa Diyos, yung wala pong pagsuway ng utos, o walang mali. Kasi nga, ang requirements po, yung kaligtasan, yung makaganap ka ng kalooban. Sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O yun po talagang tunay na church, yung walang mali, nasa kalooban ng Diyos. Yun po yung tunay na Church of God in Christ Jesus. O pagka may mali, pagsuway, hindi nasa kalooban ng Diyos. Yun po yung tunay na Church of God in Christ Jesus. O pagka may malit,
pagsuway, hindi po. Kasi yung mga walang takot po sa Diyos yan eh. Basahin ko sa inyo. Takot sa Diyos, sa harap ng kanyang mga mata. O, walang takot sa Diyos yan. Yung mga may maling turo, may mga pagsuway, hindi, pag may maling turo, ayun yung katunayan na hindi sila sugo. O, may mga pagsuway, katunayan na hindi rin yung tunay na church. O, kasi nga yung maliligtas, yung nasa kalooban lang ng Diyos eh, di ba? Ayun, yun kasi yung requirements, yung ng Diyos, yung para maligtas ka o matupad mo yung kalooban niya, o ikaw yung tatanggap ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yun po, yung tunay na church, yung nasa kalooban ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan po. Sa may Hebreo, ito po sa Hebreo, no? Kasi po yun ang requirements, yung matupad natin yung kalooban ng Diyos. O yung para maligtas po tayo, di ba? Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Hebreo 10:36. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, kayo magsisitanggap kayo ng pangako. O yun o, magsisitanggap tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Yun po yung requirements eh, para maligtas tayo. Yung kalooban ng Diyos, yung sumusunod po tayo sa kanyang mga utos. Kaya yung mga may pagsuway dyan, hindi po sa Diyos yun. Makaaway po ng Diyos yun. Sabi nga, bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nakikisalang-sang laban sa akin. O, ang nagkakasala sa diablo, di ba? Kasi yun yung requirements, yung makatupad tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi yung ano po kasi, yung tunay na church, asawa ng Diyos yan. Yung walang pagsuway, asawa po ng Diyos yun sa Espiritu, sa aral. Ito sabi ng banal na kasulatan. Pagka may pagsuway, hindi po yung tunay na church. Kasi wala sa kanila yung diwa ng takot sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Oseas 2:19. At ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran at sa katulan. O, kita nyo nga, yung tunay na church, asawa niya sa katwiran at katulan, tapos mali-mali yung aral ng iba dyan, ng gawa, o hindi po asawa ng Diyos yun. Hindi po asawa yung church na yun, di ba? Ang katwiran mo, tao, yung may-ari ng langit at lupa, tapos tagapagligtas mo, tao, tapos yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, tao, o hindi po asawa ng Diyos yun sa katulan at katwiran, hindi po. Sa diablo po yung ganun. Tapos yung iba dyan, di ba, may mga ribulto. O sabi nga, isagawa natin yung katulan niya eh. Sinusuway naman ng kasuklam-suklam po sa Diyos yun, yung mga sumusuway. Ang mga suwail ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. O di ba, walang takot sa Diyos yun, sabi. Babasahin ko sa inyong muli, tapos papatuloy ko. Dito po sa Oseas 2:19. At ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran at sa katulan at sa kagandahang loob at kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at di makikilala ang Panginoon. O yun o, magiging asawa mo rin siya sa pagtatapat. O, ang daming yung pagsuway na, ang daming mga church na sumusuway, di ba? O hindi asawa ng Diyos yun. Hindi po yung tunay na Church of God, Church of Christ, hindi po. Lahat ng church sa Diyos yan. Basta susunod lang sa utos. Yun lang naman ang hiningi ng Diyos eh. Pwede naman lahat tayo maging sa Diyos eh. Basta susunod ka eh. Kaya nga sabi ng Diyos eh, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw. Diba? Mula sa kapangyarihan ni Satanas, hanggang sa Diyos, o sabing ganon. Basta sumunod lang, magbalik loob lang sa Diyos. Pwede naman maging sa Diyos. Basta susunod lang sa utos. O di tanggalin mo yung ribulto mo, tapon mo. Sabi sa banal na kasulatan, susunugin yung ribulto eh. Hindi naman sinunog, di ba? Bit-bit-bit pa ang gano'n, no?
Hindi po yun sa Diyos yung mga may ribulto. Ito sabi, kasi yung diwa ng, yung mga may pagsuway na ganyan, wala sa kanila yung tunay na diwa ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Ito sa pa wala yung diwa ng takot sa Diyos sa kanila, ganon. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Oseas 11:1, at may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga, at ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya, at ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, at ang diwa ng payo at katibayan, at ang diwa ng kaalaman at ang takot sa Panginoon. Yung diwa ng takot sa Panginoon. Yung mga may pagsuway na yan, hindi po yan sa Diyos. Hindi po yan. Kasi wala silang takot sa Diyos, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Yung mga sumusuway sa utos ng Diyos, wala po dun yung tunay na espiritu ng Diyos. Yung mga espiritu ng kapangyarihan ng hangin ang gumagawa doon. Di ba nga, ang nagkakasala sa Diablo, sa Diablo po yun, yung mga may pagsuway ng utos. Yung mga maling aral, iba kasi nangaral lang dahil sa pera di ba? Ito na lang, sundin nyo na lang tong tinuturo ko para maging sa Diyos din kayo. Gayahin nyo na lang po. Yun naman pong tama Sabi nga, wag mong tularan ng masaming halimbawa, kundi ang mabuti. Tularan mo lang itong mga tinuturo ko, magiging sa Diyos na po kayo. Ganun po yun, para magkaisa po tayo ng puso't diwa, ng pag-iisip. Yun naman ang gusto ng Diyos magkaisa tayo ng diwa at pag-iisip sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, di ba? Ito, basahin ko sa inyo muli. Kasi rito sabi ng Diyos, yung takot sa Panginoon, sabi rito, yung mga sumusoy, walang takot sa Diyos, di ba? Sabi sa mga awit 36:1, walang takot po sa Diyos yan, yung mga may maling aral, may pagsuway. Hindi po doon yung Espiritu ng Diyos, di pa po yun doon. Kaya sabi nga ng Diyos, huwag yung paniwalaan ng bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat marami nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Hindi po sa Diyos yun. Yung mga may pagsuway, kaaway ng Diyos po yung ganon, kaaway. Kailangan magbalik loob lang, tanggalin na yung mga maling aral, maling gawa, tanggalin na, ganun po. Basahin ko po sa inyo muli. Kasi sabi rito, ang diwa ng takot sa Diyos, may pagsuway wala din yung diwa ng Diyos pagkatakot basahin ko sa inyo rito muli. Dito po sa Isaias 11:1, at may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga, at ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, at ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, at ang diwa ng payo at katibayan, ang diwa ng kaalaman at ang takot sa Panginoon. Diwa ng karunungan dito sinasabi, at kaunawaan. Wala nang unawa yung ganyan di ba? Galing sa langit, tapos sabi na, tao. Di ba? Magkakaroon, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sabi na, tao. Wala rin yung diwa wala po yung espiritu ng Diyos doon. Yun po, wala po. Yung mga may maling turo, hindi po yan ang tunay na church. Ganun po. Pwede tayo maging tunay na church pagka walang pagsuway sa utos. Ito na po yung tunay na church. Kung makapagpagawa, tutulong po sa akin, ganun po, magkakaroon tayo ng house of prayer. Sama-sama tayo, dadalangin na po nun sa Ama at Panginoong Yesus. Ito na po yun. Kita nyo, nagkakaisa na tayo, di ba? Ng pag-iisip sa Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, Sabi ng banal na kasulatan, tayo magkakaisa ng pag-iisip, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan. Sahin ko sa inyo, dito. Itong sabi ng banal na kasulatan dito po sa unang Korinto 1:10. Ngayon nga ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkababahagi, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang pag-hatol. Pag-iisahin tayo ng Diyos
isang pag-iisip lang lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus. O, sabi rito, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at sa isa lamang paghatol. O, ganun po, pag-iisahin tayo ng Diyos doon. Doon tayo, pag-iisahin ng Panginoong Hesus sa pag-iisip, sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang mga utos, katulan. O, ganun. Di ba nagkakaisa na tayo, Panginoong Hesus Diyos, na nanggaling sa langit. O, ganun. Hindi siya tao. Pagkatao pa rin sa inyo, hindi po yung diwa na, hindi tayo nagkakaisa ng pag-iisip. Tao pa rin sa inyo. God bless po. Yun po yung ating topic na natapos. Ang tunay na charts, walang mali. Mahaba po kasi to. Marami pa to. Bukas po, sige, ang topic po natin, yung 666 po. Yung hayop po dun sa Apokalipsis. Live po tayo bukas sa 7:30 rin po. God bless, ingat po. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. God bless.